Magandang araw sa inyong lahat. Sa aming guro, mga kaklase at sa lahat ng nakikinig. Isang tanong muna bago ko simulan ang aking paksa patungkol sa korupsyon ng gobyerno hadlang sa kaunlaran. Bakit sa kabila ng maraming proyekto ng gobyerno, marami pa rin Pilipino ang naghihirap? Bakit may mga kalsadang agad nasisira? May mga paaralang kulang sa silid-aralan at may mga ospital na kulang sa kagamitan. Ang sagot ng marami, korupsyon. Ang korupsyon ay ang pag-abuso sa kapangyarihan para sa pansariling interes, pagkuha ng pondo ng bayan, pagtanggap ng suhol at pag-una sa sarili kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Kapag may korupsyon, tayo ang talo. Tayo ang nawawala ng maayos na serbisyo. Tayo ang nagdurusa sa mabagal na pag-unlad. At tayo ang naaapektuhan kapag ang perang dapat para sa edukasyon, kalusugan, at kabuhayan ay napupunta sa bulsa ng ilan. Isipin ninyo, ang perang dapat pambili ng libro ng mga estudyante ay nagiging mamahaling kotse ng tiwaling opisyal. Ang pondong para sa ospital ay nagiging bakasyon sa ibang bansa. At ang tulong para sa mahihirap ay nagiging negosyo ng ilan. Dahil dito, lalong lumalala ang kahirapan, lalong nawawala ng tiwala ang mamamayan sa gobyerno, at lalong napipigilan ang tunay na kaunlaran ng ating bansa. Ngunit hindi lang gobyerno ang may pananagutan. Tayo rin, sapagkat sa tuwing pinapalampas natin ang mali, tinatanggap natin ang palusot, at nanahimik kahit may nakikitang katiwalian. Nagiging bahagi rin tayo ng problema. Hindi sapat ang magreklamo sa social media, magalit lamang. Kailangan ang pagkilos. Bilang kabataan, may magagawa tayo. Magsimula sa pagiging tapat sa maliit na bagay. Huwag mandaya sa exam, huwag maikiuso sa panlalamang. Matutong magsabi ng totoo kahit mahirap, magiging mapanuri sa mga pinipili nating leader, at ipaglaban ang tama kahit walang pumapalakpak. Ang kaunlaran ng bayan ay hindi mangyayari kung patuloy nating hahayaan manaig ang korupsyon. Hindi uunlad ang Pilipinas kung ilan lang ang yumayaman habang ang nakararami ay naghihirap. Kaya tanungin natin ang ating sarili, anong uri ng mamamayan ang gusto nating maging? Mananahimik ba tayo sa harap ng mali o magiging bahagi ng pagbabago? Ang laban kontra korupsyon ay hindi madali. Pero kung magsisimula tayo sa sarili, sa katapatan, at sa tapang, at sa malasakit, unti-unti nating mabubuo ang isang gobyernong tunay na naglilingkod sa bayan. Sa huli, tandaan natin, walang kaunlaran kung may korupsyon at walang pagbabago kung walang kumikilos.